nagwagi ang Maharlika matapos siraan ng Malacanang na parang lukaret, na parang ano lang daw, bitter, maasim dahil hindi nabigyan ng posisyon o humingi ng pera. Ayan pala ang Maharlika, nagsabi ng katotohanan. At yan ay nagpakita rin na A1 talaga ang kanyang mga puting ahas at hindi imbento. Mukhang ito po talaga, itong Fidelix neto, ang dokumento na binanggit ni Presidente sa Davao na pinakita sa kanya ng PIDEA na ebidensya na gumagamit nga ng pinagbabawal na droga ang ating Presidente. Now, ang naging deklarasyon ng committee chairman na si Senator Bato de la Rosa ay tama naman. Hindi AI itong dokumentong ito. At ito'y pinatutuhanan na, so ito'y totoong dokumento. So anong pinapatunayan ito? Unang-una, that the documents exist. Na narariyan yung mga dokumentong na yan. Number two, na may in-interview na confidential informant ang ahente na nagsabi na meron siyang personal na pagkakaalam na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang ating presidente at ni Marisa Soriano sa 43C sa Rockwell. So yan ang kanyang pinatutuhanan. At pangatlo, na naghanda sila para raidin yung premises na yan pero tinigilan na isang mataas na opisyales ng PIDEA. So anong napatunayan? Napatunayan na merong nagsabi na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente noong 2012 at dahil ito isang public officer naman at sinumpaan, merong presumption of regularity sa sinabi niya na nung nakalipas na 2012, gumamit talaga ng droga ang PBBM. Siyempre, ang tanong sa ating mga isipan ngayon, kung gumamit siya noon, gumagamit pa kaya siya ngayon? Well, alam nyo, naiisip ko kasi yung mga sinabi rin. Minsan, yung dating congressman na Arnie Teves, na may binanggit siyang pangalan. At yung pangalan na binanggit niya, di umano, ay isang tao na nagpasok kay BBBM sa isang rehab facility sa southern Spain bago mag-eleksyon. So sana nga, kung makakabalik si Congressman Arnie Teves, mapatutuhanan din niya ito at kung mapipresenta nga yung testimonya ng taong yan para magpakita na from 2012 hanggang ngayon, at least bago mag-eleksyon, at ang eleksyon naman ay 2 years ago lang, 2020, gumamit pa rin ng droga ang presidente. At kapag yan ay napatunayan, may likelihood na hanggang ngayon, gumagamit pa rin ng droga. Alam nyo naman kung bakit tayo maaabala dyan, no? Ngayon po, ang desisyon ng presidente, kaladkarit tayo sa isang gera na ikamamatay ng mga Pilipino. Nako, wag naman sanang gawin yung ganyang desisyon na wala siya sa tamang pag-iisip. Wag naman po. Kaya, kalampagin ng presidente. May karapatan kami, Mr. President, sang-ayon sa saligang batas, sa impormasyon na nakaka-apekto sa aming pang-araw-araw na buhay. At yung iyong pag-iisip, kinakailangan linawin mo kung meron ka, ikaw ay nasa sapat na pag-iisip sa paggagawa ng desisyon tungkol sa buhay o kamatayan ng mga Pilipino sa isang gera na hindi naman natin na mapapanalo. At siyempre, kung makakaladkad tayo sa gera ng isang taon wala sa tamang pag-iisip, paano na yung mga problema na pang-araw-araw? Gaya ng mataas sa presyo ng bilihin, kakulungan ng trabaho, mababang sweldo, paano naman yan mabibigyan ng lunas kung wala sa tamang pag-iisip? Lilinawin ko po hindi ko pa sinasabi na talagang kumpirmado na drug user ang presidente. Hindi pa po. Pero ngayon po, kinakailangan magsalita na siya. Totoo or hindi, at ang pinakamagandang pruweba na hindi ay hair follicle test. Tara na, Mr. President. Kung wala tayong tinatago, mag-hair follicle test na tayo. Duda ng taong bayan na wala po kayo sa tamang pag-iisip pag gumagawa kayo ng mga desisyon. Pero alam nyo, nag-iepekto niyang patutuhanan na yan, abay, nagwagi ang Maharlika matapos siraan ng Malacanang na parang lukaret, na parang ano lang daw, bitter, maasim dahil hindi nabigyan ng posisyon o humingi ng pera. Ayan pala ang Maharlika, nagsabi ng katotohanan. At yan ay nagpakita rin na A1 talaga ang kanyang mga puting ahas at hindi imbento. Kulang na lang talaga sabihin ni Presidente Duterte na yung exact same documents na pinatutuhanan ng ahenteng yon ay ang dokumentong pinakita sa kanya ng PIDEA. At sana nga sa Negros, sa Dumaguete, sa Asyete, banggitin na yan ng Presidente. So ano mangyayari dito sa kidnapping? Aba, ang malala po dyan, bakit ang isang asawa ng isang presidential candidate ay po pwedeng maghimasok sa asawa ng Secretary of Foreign Affairs para tulungan ang isang extraction o kidnapping galing sa Turkey. Naku, matindi po yan dahil noong mga panahon na yon, hindi pa siya First Lady. Pero kaya na niyang utusan
ang mga Secretary of Foreign Affairs, at least yung mga misis nila, and presumably pati yung ISAF. Lalo na siguro nung siya naging First Lady. Abay, giving orders sa mga government officials gaya ng ISAF. Nakakabahala po yan. Kasi bagamat may titulo ang First Lady as asawa ng Presidente, dapat walang ganyang kapangyarihan ang First Lady. At nagpapakita po yan na mas powerful pa ang ating First Lady ngayon kaysa sa mga nakalipas na First Lady, kasama na siguro si Imelda Marcos. Kasi wala naman tayong nabalitaan na ganitong request para mag-extract ng mga minor de edad sa isang foreign jurisdiction na ginagamit pa di umano ang mga opisyales ng ISAF. Well, malalaman po natin sa susunod na mga araw pag nagkaroon ng investigasyon ang katotohanan ng sinabi ni Maharlika. Ay, thank you Maharlika. Sumagot nga pala siya doon sa aking tanong na itong topic ko. No? Wagi si Maharlika sa Fidelix, paano na yung kidnapping? Ang sagot niya, ito po ang sagot niya ha. Ako, sandali, hindi ko kasi makita eh. Pero ang sagot niya ay karangalan na sumagot siya. Ang sagot ni Maharlika ay next in line. Okay, abangan namin yan Maharlika. At maraming salamat nga pala. No? Dahil habang nagbubulag-bulagan, nagbibigibingihan ang mainstream media, ikaw naman ang nagpupuno at ikaw ang nagbibigay ng katotohanan sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat Maharlika. Tatanawin ng buong bayan na utang na loob yan sa iyo pagdating ng araw. Kinakaladkad ni PBBM at CPRD sa Gentleman's Agreement sa China para maging scapegoat sa mga kapalpakan ni PBBM sa desisyon niya laban sa China. Well, okay lang po yan dahil tignan niyo naman ang nangyayari. Patuloy na binobomba tayo ng China. Alam niyo yan, resulta po yan. Yung sinabi ni PBBM na ayaw niya sa status quo agreement. Ayaw mo sa status quo agreement na walang galawan, gumagalaw ngayon ng China. Yan ang resulta ng kanyang desisyon na baliwalain ang status quo agreement. At alam nyo, kung masusunod ang China, kasi ako nung nagtuturo pa akong full-time at talagang academic ako, may nakita akong white paper. At may timetable sila na dapat, as of now, more or less around this time, dapat mapaalis nila lahat ng mga ibang claimants sa mga pinag-aagawang isla. Ang tingin ko, kaya lang hindi ginawa ng China yon dahil nga sa pagkakaibigan ng China at ng Pilipinas noong panahon ni PRD. Abangan na lang po natin ang resulta ng bagong pulusiya ni PBBM. Pero yan po, nakita nyo na, dati wala namang bombahan sa Scarborough. Panahon lang po ni Pinoy nangyari yan, yung bombahan sa Scarborough. Pero ngayon po, nang bomba na sila sa Scarborough. Para bagang sabi ng China, ganun ha, ayaw mo ng status ko, o sige, pagbabawalan ko na kayo lumapit sa Scarborough, mawawalan na naman ng hanap buhay ang mga mangingisda. Okay?